What's up sa inyo mga kagwapa? Ngayong araw mga kagwapa, pagluluto natin si Madam Rose ng nilagang isda. Ano isda naman? Hindi naman isda yung lulutuin mo. Saging naman yun. Nga mga kagwapa, hindi pala isda yung lulutuin natin. Saging nga pala. Pero bago yun mga kagwapa, papagupit muna tayo dito kay Ramil's Barbershop. Wala nga tao. Pagupit tayo. At ito na nga mga kaigwa, papasok na ako dito sa barbershop. Bali natagalan nga ako umalis dito mga kaigwa, no? Kasi bago kami nag-upisa ng paggupit, may tumawag nga sa akin na tungkol sa sasakyan. Tumawag nga yung boss ko no tungkol sa sasakyan kasi meron tong sasakyan na darating sa kanya maya-maya. Bali hindi ko talaga siya to boss, ninong ko talaga to sa kasal. Bilang respeto sa negosyo, tawagin natin yung boss. Tulad ng tito ko dati, siya yung boss ko sa trabaho. Sinishare ko sila. Bali ina-advise niya nga ako na ibebenta ko din yung sasakyan ko para mapalitan namin ng panibago. Sa part kasi namin ni Guada, mahirap talagang bitawan ng sasakyan na to, lalo na't nasama pa siya sa video sa kasal. Tapos nag-uusap-usap pa kami na sa linggo pupunta kami ng Tarlac Monasterio kasi papablessing namin yung sasakyan. So doon pa lang medyo nalilito na talaga ako kung anong gagawin. Bahala na to, tingnan na lang natin kung anong plano ng Panginoon. Hindi ko mawari na yung nagugupit para sa akin ay mahilig din siya sa sasakyan, no? At saka nag-i-agent daw para siya sa sasakyan dati nung kabataan niya pa. At saka yun, kinuha yung cellphone number ko para kung sakaling mabibili din ng sasakyan, pwede niya akong tawagan. Bago ako umalis, pinakita niya sa akin yung sasakyan na nabili niya dati. Bale, meron nga siyang Nissan Sentra, no? 2003 model. Tapos tinatanong niya ako kung sa magkano na lang daw ito ngayon. Mga ganun sasakyan talaga at saka medyo luma na rin yung model. Dapat talaga ang presyo mo dyan ay mababa pa sa Honda Civic na model. Bale, dito na nga ako kina mama ngayon ng mga kagawa kasi kinuha ko yung oil ng motor natin kasi magpapa-change oil tayo. Tapos pinakita niya na rin yung ginawa nila Kuya Bala at Deo dito sa kanila. Bali ginawa ka nila Kuya Bala at Deo dito yung lababo at saka yung CR. Medyo natigil nga yung trabaho dito kasi tiyempo umalis sila mama kasi nagpa-inject. Sa mga hindi pa nakakaalam, si mama pala ay nakalmot rin ng pusa noong New Year. Bali apat nga sila tinira ng mga animals dito, no? Si Chuchay, si Glenn, si mama at saka si Allen. Isa rin pala sa dahilan mga kagawa kaya magpapa-change oil tayo ngayon dahil nga alis tayo sa linggo at pupunta tayo sa Monasterio di Tarlac. Bali ang mamamaneho nga nitong motor nito ay si Glenn or si Deo. Depende pa sa kanilang dalawa kung sino available. Kasi pinag-iisipan ko pa talaga kung dadalhin pa yung sasakyan no hindi na kung ibebenta ko rin lang naman. Halos mag-iisang taon na nga itong motor natin hindi nakapag-change oil no kasi wala naman tayong biyahe. Sa pagkakaalala ko yung huling change oil nito ay yung galing kami ni Deo sa Mindanao. Sigurado tayong maitim na yung oil nito. Habang nag-change oil nga ako mga kagwa, hindi ko maiwasan bumili ng Sting no. College pa lang ako mga kagwa, mahilig na talaga akong uminom ng Sting. Sa totoo nga hindi pa nga Sting yun dati, Samurai pa. Kayo mga kagwa, naabutan niyo pa ba yung Samurai na energy drink? Kami kasi dati mga kagwa, halos araw-araw kami nag-energy drink ng mga klasiko, sila Lord Apapo at saka si Mark Dino. What's up sa dalawang yun no? Lahat naman ng mga klase natin ay mga kaibigan natin, pero meron talaga mga kaibigan talaga na talagang dituturing nating best friend. Yung tipong hindi pa nga Bernes pero wala ka ng allowance pero andyan rin sila ready magbigay sa'yo ng pagkain. Yung mga ganyan na tao guys, huwag niyong kalimutan. Andito na nga ako ngayon sa Mr. DIY mga kagawa kasi bibilihan ko si Guada ng charger niya. Nasira na kasi yung charger niya last time. Nakalimutan niya kasi bunutin yung charger niya siya kasi umalis. Kaya yun nahila at naputol. Minsan kasi sa pagmamadali natin nakalimutan natin na may ginagawa pa pala tayo. Minsan nga sa sobrang busy natin nakalimutan natin na may jowa pala tayo. Sa sobrang busy natin nakalimutan natin silang i-update. At yan nagsisimula paghihiwalayan. Ano ba yan? Jowa-jowa na naman na sa isip mo, Ken? Andito na nga tayo ngayon sa Talipapa mga kagawa kasi bibili tayo ng hilaw na saging. Basta Bisaya talaga mga kagawa, mahilig dito sa linalagang saging na hilaw. Tapos sabayan mo pa ng ginamos kasi walang ginamos dito sa Pampanga. Sa pagkakngayon, di ko pa alam kung ano maging sumsuma natin mamaya. Tulad nga sinabi ko, lahat ng bagay magagawa ng parahan. Ano man yan? Ay, yung salita ko, may age na, Kapampangan na ata ako. Inay po ang bayad ko, dakal pong salamat. Uy, ano ba to? Nagkapampangan na tuloy ako. Sige na nga, alis na nga ako. Ito na nga yung saging na dalhin natin. Habang pauwi na nga ako dyan mga kagawa, nakita ako ng mga bata-bata dun sa amin. Pero sinigawan nila ako, kagawa lang malakas. Pero hindi ko na nga sila nabidyohan kasi nakamotor din sila. At ito na nga si Kobe, nag-aantay na sa akin sa labas. Bigyan nga natin ng magandang transition yan. At ito na nga mga kegwa, nasa bahay na ako. Lalapag ko lang muna tong saging kasi maliligo muna ako mga kegwa. Kasi sobrang katin na nga ng ulo ko. Dapat nga talaga huli yung papagupit mga kegwa kaso pagdaan ko kanina walang tao kaya ginrab ko na yung opportunity na walang tao. Nainis na ba kayo nito? Nakaso? Baka basa ka? Ito natin na sorry. At eto na nga mga kagwa, tapos na tayo naligo at saka nagugas na rin muna ako ng plato. Nainis nga ako dito sa faucet namin no kasi sobrang lakas na babasa tayo kahit bago lang tayong ligo. Sa susunod na mga araw mga kagwa, ayusin natin yung faucet na yan para hindi na tayo mababasa. Hindi naman kasi ganyan dati yung faucet na yan mga kagwa, ngayon lang talaga yan. Siguro ganyan talaga pag matagal na yung faucet natin. Pag mamahalan nyo nga matagal, nasisira rin. Oo, ayan ka na naman kan, sinisingit mo na naman yung love life na yan. Ay, sorry po. At eto na pala mga kagwa, naayos ko na yung saging, hinugasan muna natin yan para matanggal yung mga germs. Nilagyan ko pa nga ng safeguard yan para 100% sure na malinis. Bali, 12 peraso nga lang lulutuin natin yung mga kagwa na magtira tayo ng anim. Kasi sigurado ako itong anim na to mahihinog na to bukas. Tapos pwede natin prituhin bukas ng hapon. Nakakatakam nga rin itong saging minsan ng mga kegwa. Hindi ko lang alam kung mahilig rin ba kayo sa hilaw na saging na nilalaga. Kami kasi mga Bisaya mga kegwa, bata pa lang kami, sanay na kami sa mga ganito. Kayo ba mga kegwang Tagalog, mahilig rin ba kayo sa mga ganito? Kasi kami kahit wala ng kanin basta't merong saging, okay na yan. Pero wag naman po yung bahalag saging basta labing. Kasi kapag ano, naghihirap na tayo nun mga kegwa. Mas okay na yung balikan muna natin yung nakasanayan natin nung bata pa tayo mga kegwa. Ang gusto ko pa nga yan mga kegwa, yung bigas na mais. Para sa akin kasi mas okay yung bigas na mais kaysa sa humay. Ang bigas na mais kasi mga kegwa ay mabigat sa tiyan at matagal ka magugutom. Habang niluluto ko nga yung saging mga kegwa, sinilip ko lang si Guada. Sarapatan yan.
Sarap yan, gulay. Sabaw, gata. Tulad nga sinabi ko nung nakaraang video mga kegwa, salitan lang kami nila Dea at Bengo dito na magwalis. Kung sino lang makauna hawak ng walis, siya na yung magwawalis sa buong bahay. Harap nila at saka harap ko, madadamay na yun. Hindi lang namin wawalisan yan, didiligan pa namin yan para hindi maalikabok. Hindi pa kasi gawa yung daan dito sa amin medyo lupa pa kaya maalikabok talaga araw-araw. Hindi ko alam kung kailan magiging semento tong daan na to. At ito na mga kegwa, hinuwad ko na yung saging, hindi ko kasi alam anong Tagalog nyo na. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin tinapon kasi kakainin pa natin yan, alam naman itapon na natin. Siguro yung tubig, oo, tinapon natin, pero yung saging hindi kasi natin tinapon yan, hinulog ko lang sa lababo. Hinulog ko na nga yung saging sa lababo no, para hindi na rin mababad sa tubig. Sa mga hindi nakakaalam mga kagwa, yung saging kasi nilaga, pag nababad mo yun sa tubig, mag-iiba yung lasa. Nakakain rin naman siya mga kagwa, pero mag-iiba talaga yung lasa, baka hindi nyo pa magustuhan. At ito na mga kagwa, nag-slice nga ako ng mga iilan dito, para mamaya pagdating ni Guada, kakain na lang siya. Alam ko kasi pagod yung asawa ko kaya hinanda ko ng ganito para mamaya diretso na siya kain. At ito na mga kagwa, nahanda ko ng tinga sa usawa ng tsaka drinks niya, hinanda ko na rin mga kagwa para wala na talaga siya ibang gagawin kundi kumain na lang at tsaka uminom. At lalong-lalo na mga kagwa, hindi na masyado mainit yung saging. Kumuha na nga ako ng platito mga kagwa kasi dyan natin nilalagay yung sasawa natin. Bali naglagay nga ako dyan ng purong oil no kasi mamaya dagdagan na natin ng used oil at saka asin. Kung sana may ginamos tayo mga kagwa, sarap na sarap talaga siguro to. Siguro tuturo talaga yung mga pawis namin dito tapos marami pang sili. Actually mga kagwa, meron naman talagang ginamos dito sa Pampanga kaso nga lang sabaw, wala yung laman. Siguro kung trip mo sabaw-sabaw lang, pwede ka bumili dito pero iba kasi ako gusto ko talaga yung may laman. Yung halos nakikita mo yung maliliit na isda, yung bulinaw sa amin, di ko alam kung anong tawag yun dito sa Tagalog. Tapos sabayan mo pa ng kape, aro juice ko, sarap naman. Speaking of kape mga kagwa, magkakape talaga ako ngayon no. Si Guada magkukoke lang yan kasi ayaw na magkape niyan. Gusto niyo ba malaman bakit ayaw niya na magkape? Secret, di natin pwede sabihin. Baka pag sabihin natin, maoutside di kalambo tayo mamayang gabi. Tinawagan nga namin si Dimple dyan no, para makakain rin siya ng saging. Mag-isa na lang kasi si Dimple dun sa bahay nila. Kasi nga nagtatrabaho na si Nicole. Maya-maya nga dumating nga rin si Dimple pero hindi ko na nakuha na ng video. Sige mga kagwa, magmerenda na muna kami dito. Merenda na rin kayo dyan. Hanggang dito na lang. Baka hindi ko na makain to kasi panay ako salita. Bye!